Maligayang pagbabalik sa Bros of Decay. Ako si Leslie kasama ang kapatid kong si Jordy na nasa likod ng kamera at may natuklasan kami. Nakakita kami ng isang syato sa Pransya ngayon na iniwan na simula pa noong 2006 at yun ay pagmamayari ng isang kumpanya ng kabayo. Gaya ng nakikita ninyo, nandito kami ngayon sa silid kainan ng lugar na ito. Pero para sa akin, sa pagtingin ko sa lugar, parang nagsisimula ng linisin ng mga may-ari ang lugar. Bukas ito kaya pwede kaming pumasok sa bintana doon. Pero maraming mga bagay ang mukhang inalis na, tulad ng mga upuan sa paligid ng mesa. Kaya gusto naming magmadali at kunan ng video ang buong lugar na ito at ipakita sa inyo ang huling itsura ng napakagandang kastilyong ito noon. Iikot ko kayo rito at ipapakita ang lahat ng magagandang bahagi na nandito pa. Tara na! Mula pa noong taong 1600, ang pamilyang Pranses na kilala sa pangalang Haru ay nanirahan sa lupaing nakapaligid sa kastilyong ito. Sa loob ng 400 taon, iniwan ng pamilya ang kanilang bakas sa buong kastilyo at sa mga nakapaligid na lupa. Ang kanilang yaman ay nagmula sa pagpaparami at pagsasanay ng mga kabayo at may ilang miyembro ng pamilya na sumasali sa karera ng kabayo kung saan sila ay kilalang kilala. Ngunit gaya ng sabi nila, ang magagandang bagay ay hindi nagtatagal. Lahat ay bumagsak noong 2004 nang sumiklab ang iskandalo ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot sa karera ng kabayo. Ang iskandalong ito at iba pang mga hindi inaasahang pagsubok ang nagtulak sa pamilya na ibenta ang kanilang kastilyo at tuluyang iwan ang kanilang mga lupain. Sa dokumentaryong ito, tutuklasin natin ang mga naiwang bakas ng kanilang dating pamumuhay. Magsimula tayo sa maliit na mesa ng pagkukuwenta na ito na talagang espesyal. Maganda ang upholstery nito at may maliit na salamin na bihira sa mga mesa para sa kwenta at mga tala. Para itong vanity at mesa para sa kwenta at mga tala na pinagsama. Pero ang maganda sa mga mesa para sa kwenta at mga tala ay marami rin silang mga nakatagong bahagi, tulad ng maliliit na tagong kompartimento sa loob ng mesa. Hindi mo ito makikita kaagad. Ito ay mga natatanging mesa na ginamit noon para bilangin ang lahat ng pera. Karaniwang may ganitong kabinet sa mga French door at French manor. Naipit ang mga pinto gaya na nakikita mo. May magagandang paso dito at mga tasa at sa itaas nito, Jordy, nandito ang eskudo ng mga taong dati nakatira rito. Ang mga taong ito ay mga tagapagpalahi ng kabayo. Sila ang isa sa mga pinakakilalang tagapagpalahi ng kabayo dito sa lugar na kinaroroonan natin na yon. Hindi ko sasabihin sa iyo kung anong lugar ito. Sa kabutihang palad, nagpapalahi, nagbebenta at nag-aalaga sila ng mga kabayo. Lahat tungkol sa kabayo ay ginagawa nila. Makikikita mo pa ito lalo sa itaas. Pero ang buong lugar na ito ay nakasentro sa mga kabayo at lahat ng ektarya sa paligid ay nakalaan para sa mga kabayo. Ginagawa pa rin nila ito ngayon. Pero hindi na ginagamit ang syato dahil luma na ito. Mayroon tayong magandang kabinet dito. Tingnan mo ang ukit sa kahoy. Hindi ba't kamangha-mangha ito? Wow. Isang jacket, isang hunting jacket. Ang mga maliliit na bulsa na ito ay ginagamit para maglagay ng bala, hail bullets. May mga baso dito sa loob. Dito, makikita natin ang isa sa unang artipakto ng matagumpay nilang kasaysayan sa karera ng kabayo. Malamang tropeo ito. Tignan ko nga. Oo, emblem ito na may pangalan ng kastilyo, kaya hindi ko maipapakita. Malamang marami silang tropeong napanalunan. Kung hindi, di nila maitayo ang ganitong kalaking kastilyo. At dito naman, may mga oil lamp tayo. Medyo luma na ang estilo.
Iba't ibang klase pa. Gustong-gusto ko itong makita. Nabanggit ko na ba ang magagandang kurtinang ito? Gustong-gusto ko talaga ang mga kurtinang ito. Tara, pasok tayo sa loob. Mukhang papasok na tayo dito sa hallway. May magandang hagdang paakyat. Wow! Tingnan mo ang disenyo dito. Hindi ba't napakaganda niyan? Nakita mo na ba ito, Jordy? Mga basket lang ito, puno ng mga susi ng kastilyo. Wow! Ang ganda! Gustong gusto ko talaga ang hallway na ito. Tingnan natin, may maliit na usa doon sa taas. At sa tingin ko, papasok na tayo. Wow, papasok na tayo sa malaking kusina ng lugar na ito, pero ang disenyo nito ay talagang napakaganda. Tingnan mo ang kisame, Joydy. Napapansin mo ba ang kupas na kulay doon? Umiitim na siya. Oo, di ba? Ooh. At iyon ay dahil noong araw, hindi sila nagluluto gamit ang gas o kung ano paman. Palagi silang nagluluto sa malaking fireplace gamit ang kahoy. Kaya lahat ng usok mula sa kahoy ay umaakyat sa kisame. Sa paglipas ng mga taon na ginagamit ang lugar na ito, napakaganda nun, di ba? Grabe talaga. Lumapit ka, tingnan natin ang fireplace. Sa tingin ko, dati itong oven para sa tinapay at pizza dito sa side na to. At nandito rin lahat ng mga gamit para sa fireplace, malalaki ang mga gamit. Ano naman ang meron dito sa side na to? Ito ay para sa pagsisiga. Makikita mo pa kung saan nakasabit ang kaldero. Oo, grabe. Matagal na palang nakasabit doon ng mga yon. At pati na rin itong maliit na oven dito, mas maliit na oven. Siguro kapag kaunti lang ang kailangang pakainin. Maliit pa ring oven na pinapagana ng kahoy. Tingnan mo dito, Jordy. Mga sapot ng gagamba mula sa matagal na pagpapabaya. Wow, tunay akong humahanga. Sa mga kusina ng kastilyo. Dito noon malamang katulong lang ang mga nagtatrabaho. Dahil sobrang yaman ng mga taong ito at hindi na nila kailangang kumilos o gumawa ng kahit ano sa buhay nila. Maraming palayok dito, malamang para sa alak. Dito ay isang maliit na imbakan. Para sa pag-iimbak ng pagkain at iba pa. Nagtataka ako kung bakit may kulungan ng ibon dito sa kusina. Sa tingin ko, ginamit ito para lagyan ng mga buhay na manok, kalapate o kung ano paman bago ihanda bilang pagkain. Oo, posible talaga yun. Oo nga, bakit ka naman magkakaroon ng alagang ibon sa kusina mo? Malamang, ito talaga ang lalagyan nila. Wow. At dito naman, may mga timbangan tayo para timbangin ang harina at iba pang mga bagay. Gustong gusto ko ang mga kabinet na ito. Ang gaganda nila. Ay, pasensya na. Excuse me, Jordy. At dito naman, may maliit tayong kwarto na hindi ko alam kung para saan. Hindi ko lang talaga alam. Uy, pwede ka bang bumalik? Nakalimutan ko ipakita ang takur ng tsaa. Ang ganda ng takurin na ito. Wow! Jordy, sa palagay ko, ito ang pangunahing bulwagan sa pasukan ng kastilyo. May mga pinto sa magkabilang gilid kaya pwedeng pumasok mula sa alinmang panig. Oo, may maliit silang fireplace dito. At karaniwan, gaya ng mga mayayaman sa Pransya, naglalagay ng upuan ang mga tao sa mga kastilyo. Tinanggal na ang mga iyon. Kapag may bisitang di naman mahalaga, dito sila pinaupo, binigyan ng kape, tapos umaalis na rin. Halimbawa, kung may bisitang magdadala ng sulat o anumang bagay, hindi sila pinapapasok sa kastilyo, dito lang sila sa kwartong ito. Tingnan mo, may magagandang pintas sa paligid, pati sa itaas ng bawat pinto sa gilid na yon. Magagandang bulaklak. At ito sa tingin ko, ito ang pangunahing sala ng lugar.
Wow, gusto ko itong fireplace na may salamin sa ibabaw, pati na rin ang gintong palamute. Gaano kaya kahangahangan tumira sa isang kastilyong ganito? Hindi pa nga ito pininturahan. Hindi, ito ay parang literal na painting na isinama sa pader gaya na nakikita mo. Tingnan mo sa loob ng fireplace. May ganito pa silang kabalyero. May mga leon sa paligid nito. At dito naman, meron tayong piano. Tingnan ko nga. Oh, may maliit pang kurtina dito. Sige, patugtog ka lang ng isang himig. Tumutugtog pa rin ito. Wow! Hindi ba't kamangha yun? Nakita mo ba yung upuan na yon? Maraming bagay dito. Tatanggalin ko na ang takip. Tingnan mo itong upuan. Ang ganda ng upuang apri na meron tayo dito. Wow! Kinuha ng litrato ng kaibigan ko at ilalagay natin ito agad sa video. Nakikita nila kung paano dating itsura ng upuang ito bago pa ito natambakan ng kalat. Hindi ko nalilinisin kasi may mga taong nagliligpit na ng lugar. Tapos, itong magandang maliit na kabinet dito. May ilang long playing records dyan sa loob. Wow! Napakagarbo ng kwartong ito. Tara, punta tayo sa isa pa nating kwarto dito. Dati, ito ang silid aklatan. Nasa magkabilang gilid ang mga estante ng libro. At meron din silang maliit na Victorian bench dito sa gitna na pwedeng upuan. Tinanggal na nila lahat ng libro at binalot para dalhin. Nalulungkot ako na inaalisan na ng laman ang lugar na ito. Pero maganda rin magkakaroon ng bagong buhay ang mga gamit dito. Kaya oo, hindi naman talaga ako ganun kalungkot. Ang salamin. Oo, mukhang basag na talaga ito. Ooh. Wow! Tingnan mo yan. Hindi ko na makita sarili ko. Wow! Mukhang kailangan ko ng umakyat para tingnan ang naiwan doon. Akyat tayo sa magandang hagdang ito. Tingnan natin ang mga palapag sa itaas. Wow! Tingnan mo kung gaano kaganda ang disenyo nito. Akyat tayo sa pinakataas na palapag. Maliwanag yan. Papasok tayo sa spiral hallway na nakita natin kanina sa ibaba. Luminga ka, Jordy! May ulo rin ang usa rito sa itaas. Sa tingin ko, magsisimula tayo sa kwartong ito dito. Tingnan natin. Gaya ng iba pang bahagi ng bahay, ganito rin ang sahig na kahoy. Talagang kamangha-mangha. Ay, wow! Tingnan mo to. Kung saan tayo papasok. Palagay ko, dati itong kwarto ng bata. Bakit ko naisip yon? Kita mo ba ang dalawang uka sa pader? At malamang dati may dalawang kama rito. Nandun pa rin ang mga kutson. Ito ang dating kutson mula sa kama na nandito noon. Oo, kaya may isang kama dito at may isa pang kama sa kabila. Doon sa kabila. At malamang kwarto ito ng babae dahil may dalawang vanity table na naiwan. At meron din tayong maliit na larawan. Hindi, estatwa ito. Pasensya na. Ano ang gamit na ito? Di ko alam, gawa sa Japan. Sunrise. Ah, mukhang ilaw ito. Oo, malamang ilaw nga ito. Dito dati nagpapaganda ang dalagang ito tuwing umaga. Siyempre, may maliit siyang sulat dito. Ano to? Parang galing ito sa bote ng alak.
At meron tayong maliit na bag, syempre, na may laman na mga panlinis niya, lahat ng makeup niya, bote ng pabango, mga suklay niya, at iba pang gamit na ganon. May maliit na salamin sa loob. Wow! Talagang kamangha-mangha ito. Pwede niya itong dalhin kapag magbabakasyon o may pupuntahan siyang ganoon. Sa bawat kwarto, syempre, may fireplace dahil wala pang central heating nung itinayo ang kastilyong ito. Tara, magpatuloy pa tayo. Sa tingin ko, mayroon din silang parang banyo dito. Oo, simple lang ito. Hayaan mong buksan ko para sa'yo, Jordy. Halika rito! Pwede pa tayo magpatuloy dito. May maliit na lababo. Dito naghuhugas ang tao sa gabi at may maliit na lababo sa kwarto. Pero di ko makita ang palikuran. Tingnan mo kung bukas ito. Pagkatapos, pwede na tayong pumasok pa sa loob ng kastilyo. Wow. Papasok tayo sa isa pang silid tulugan. Mukhang kwarto rin ito ng mga bata. Gusto ko ring ituro ang wallpaper. May magagandang asol na bulaklak dyan. Wow! Baul ng kayamanan. Oh, May magandang maleta. tingnan mo to. Puno ito ng mga postcard. Malamang mula ito sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang baul na ito ay may libu-libo at libu-libo mga liham sa loob. Lahat ng liham ay sulat kamay. Mukhang ganun nga. Ito ay mula ika-11 ng Oktubre, 1942. Noong panahon ng digmaan, ang liham na ito ay isinulat ng isang tao. Sa isang lugar sa mundo, malamang sa Pransya, ngunit. Tingnan pa natin kung ano pa ang makikita natin. Ito ay isang liham mula kay Hussein. Nakasulat dito. Mayroon pa tayong libu-libo pang mga liham dito at mga comics at kung ano-ano pa mga ganitong bagay. Wow! Pati nga mga piling dyaryo, meron din. Ang ganda talaga. Sige, isara na natin ulit. Ang baul na ito ay puno ng mga alaala. May mas marami pang mga liham dito sa sahig. Lahat ay naiwan. May nakikita akong pasaporte dito. Sabi dito, Passeport pour l'anglais. Oh! Ah, gets ko na. Maliit lang pala itong booklet, Jordy. Itong maliit na booklet ay nagtuturo na Ingles, kaya lahat ng salita rito ay may English na pagsasalin ng mga salitang Pranses. Chambre à une lit. Gusto ko ng kwarto na may isang kama. Lumang aklat araling ito na nagtuturo ng mga bahagi ng katawan at tawag sa mga ito pati mga piraso ng damit. Pagkatapos, pwede mo itong isalin mula Pranses sa Ingles. Astig, di ba? Tara, tuloy pa tayo. Heto, isa pang fireplace. Magandang salamin sa ibabaw. Tingnan mo muna ang upuang ito. Maganda. Oh, gusto ko ang disenyo nito. Wow! At may dalawang bigang may leon sa itaas nito. Nakita mo na ba yon? Malamang manumanong inukit. Wow! Ang dami talagang makikita dito sa lugar na to. Isang silyang dasalan. At pagkatapos sa gitna ng pasilyong ito, may isang malaking baul. Wow! Pero ito ay talagang mabigat. Punong-puno ito ng mga sulat kamay na liham. Nakikita mo ba ito? Ang liham na ito ay mula pa noong 1778. Ano? Pero ang sulat kamay nun, talagang grabe. Maganda, di ba? Ito ay mula noong 1785. Tama ba ang nakikita ko? Ito ay kasaysayan na iniwan na lang. Sana marunong ako magbasa ng Pranses, kaso hindi ko kaya.
Jesui at Biton nakasulat na ako ay informe. Oo, hindi ako sigurado. 1788. Wow, may mga nota pa ng musika dito sa baul. Sobrang nakakabaliw talaga. Isara na natin ito. Isara na natin ang pirasong ito ng kasaysayan. Gusto ko rin ang mga knob nito. Parang bumubuo sila ng kabalyero sa ibabaw ng baul na ito. Itong pintuan. Wow! Dinala tayo sa isang kwarto. Mauna ka na, Jordy. Oo, mabilis nang nabubulok ito. Mga bakyang kahoy. Tingin ko yon ang tawag sa Ingles. Ito, kadalasan itong ginagamit. Dati itong ginagamit ng mga magsasakang Pranses at Olans. Sikat na sikat ito noon. Ngayon, hindi na nila ginagamit dahil hindi komportable. Pero noon, ito talaga ang pangunahing sapatos na sinusuot ng mga magsasaka. Ano bang meron tayo dito? Ano to? Wala talaga akong alam at hindi ko rin, buti na lang naka-gloves ako kasi mukhang sobrang dumi nito. Maganda na naman ang kabinet at may kurtina pa sa loob ang isa. Pero sa loob nito ay mga libro mula pa noong unang panahon. Wow! Ang librong ito ay mula pa noong 1930. Ang daming alikabok na lumalabas dito. Tingnan mo ang pagkasira nito. Anay, ang dami-daming anay. Kita mo naman, nagkakandurog na ang lugar na ito. Siguro kaya nila iniwan ito kasi yung mga may-ari doon na nakatira sa kabilang bahay. Tingnan mo ang loob ng kabinet na ito. May mga lumang sarera dito. Kahanga-hanga. Nakikita mo ba lahat ng marka sa pader? Mukhang dati ay may mga maliit na emblema dito, mga maliit na tropeo na nakasabit sa pader na to. At nakikita ko, ayun, meron tayo ng isa sa mga yon dito. Lahat pala sila ay galing sa karera ng kabayo. Makikita mo, 1962, 1961, 1964 nakasulat dito. Malamang libu-libo ang maliliit na tropeo na nakuha nila sa paglipas ng mga taon. Nilagay nila ito sa pasilyo, kaya araw-araw bawat dumadaan papunta sa kama, napapaalala sa kanila o pag nagigising sila sa umaga kung gaano sila naging matagumpay sa karera ng kabayo. Maliit na lalagyan ng libro. Mga lalagyan ng tinta. Wala nang tinta doon. Iyan ang ginagamit nila noon sa pagsusulat. At mukhang ito ay isang walk-in closet. Lumang walk-in closet, syempre. Tingnan natin. May mga naiwan na kasuotan. Baka nandito ang ginamit nilang kasuotan sa karera ng kabayo. Mukhang pangkaraniwan ito para sa sumasali sa karera ng kabayo. Wow! Kuna ng bata. Lumang kuna ng bata. Tingnan natin laman nito. Mga sapin sa kama ang nandito. Malaking garapon para sa alak. May natitira pang alak dito. Narinig mo yun? Marami pang alak dito. Wow! Ano to? Ang weird naman. Mga kakaibang bagay yan.
Katulad ng dati, tuwing naglalakad ako sa mga kastilyo, nakakakita ako ng maliliit na bote at iba pa. Napapaisip ako kung ano itong hawak ko ngayon. Dahil sobrang lumana ang mga ito. Ito ay isang bote. Ito ay tubig mula sa Ludus, Mayo 1948. Ito ay banal na tubig sa isang bote. Malamang mga 80 taon na ito ngayon. Iniwan sa lugar na ito. Dito may isa pa tayong kwarto na maganda pa ang kondisyon, naiwan at nakaayos pa ang kama. May maliit na mukha doon at ang kama na tinitingnan mo ngayon ay tinatawag na slate bed at ito ay isang lumang tawag para sa kama. Matibay, makapal ang paanan. Makakapal na kahoy ang ginamit sa kama. At itong mga kwartong ito, hindi sila kailanman nasisira. Literal, hindi talaga sila nasisira. Mas maganda pa sila kaysa sa mga kama mula sa IKEA. Gusto ko rin talaga itong upuan na ito. Maraming mga escudo de armas doon. Magandang tapiserya sa paligid nito. Magkakandara pa ang mga kolektor ng antigong gamit sa mga upuang ganyan. May isa pa tayong kwarto dito. Oo, ang mga kastilyo ay lading puno ng maraming kwarto. Una kong napansin ang tubo ng kalan na dumadaan sa kwartong ito. Sa tingin ko ito ay isang arenola. At sa tingin ko, may nakita akong dumi, kaya huwag na nating ipakita yon. Ito ang maliit na banyo ng katabing kwarto. Sa pagkakaalam ko, may isa pa tayong kwarto sa likod nito. Ay hindi, pasensya na, may banyo pala. Wow! Tingnan mo itong flushing system. Dumadaan ang tubo dito pababa, tapos doon, dumaraan sa pader papasok sa inidoro. Grabe! Ang lupit nun. Tinitingnan lang namin itong maliit na sulat dito. Galing pa ito nung 1968. At sinasabi dito na si Roger Deriap ang may-ari ng lugar na ito. Tungkol ito sa mga kabayo. Isang maliit na sulat para sa mga kabayo. Para sa akin, patunay ito ng pagmamay-ari ng kabayo. Itong maliit na sulat. Ibalik mo ito dito. Nasa hallway na tayo ngayon. Tulad na nakikita mo, aakyat tayo mamaya. Pero ito ang kabilang hallway na may mas maraming kwarto. Jordy? Wow. Duzmoa, kapatid ko, kapatid ko. Nakalimutan natin, muntik ko nang makalimutan ang magandang orasan dito sa pasilyo. Wow! Tingnan mo ito! Napakaganda! Yes. May bato dito sa loob. Bilang pabigat. Oh, kakaiba. Isara na natin ito. Dumaan ka sa pasilong ito. Hindi ko na isa-isahin bawat kwarto. Tulad ng nakikita mo, nililigpit na nila ang mga laman nito. May naiwan na naman na fireplace dito. At dati, may kama sa gilid. Ay hindi, may kuna dito. Pero may upuan, kaya dapat natin itong lampasan. Wow! Nakakaakit. Gusto kong pumasok dito. Mas mukha itong opisina, isang silid pag-aaral. Mayroon kang mesa dito para mag-aral. Lahat ng librong naiwan dyan. Tingnan mo kung ano ang nasa loob nito. Interesante ito. Tapos, sa likod mo, Jordy. Mayroon tayong estante na mga libro dito. Itong mga lumang diksyonaryong Pranses dito. Diksionaryong Pranses. Ito ay A hanggang F. Parang grave naman yun. Ay grabe. Lahat may parang visual na paglalarawan ng lahat ng bagay. Wow! Ito ay... Sino ba naman ang nababasa ng mga ganitong bagay? Sa tingin ko, inabot ng taon. Oh!
Ito ay A hanggang Beo, Belo hanggang CH at umabot ito hanggang Z. Magkakaroon ka ng estante ng mga ilustradong likhang sining, paglalarawan at ensiklopedya. Talagang kamangha-mangha ang disenyo nito. Iniisip ko kung magkano ang aabutin para mabili ang ganitong libro. Iba-iba ang paglalarawan ng bawat isa. Kung ano ito dati. Kung ano ang hitsura nito. Sa tingin ko, halos lahat ng bagay sa mundo ay narito. Wow! At ito ang isa sa mga iba pang accounting desk na binanggit ko kanina sa ibaba. At itong desk na ito ay may mga nakatagong espasyo sa disenyo nito para maitago ang pera at mga bagay na ganoon. Tulad ng nakikita mo. Sige, magkutuloy pa tayo. Parang kulungan ng ibon sa gitna ng pasilyo dito. At medyo malaki rin ito. Nahati ito sa 4 na bahagi. Dati, may mga ibon sila sa kwarto nila sa di ko maintindihang dahilan. Mababaliw ako kasi huni ng huni ang mga ibon ito buong gabi. Medyo walang laman ang kwarto. Ang karatula sa taas ng pinto. Kahanga-hanga. Sa tingin ko, dadalhin tayo nito sa maliit na living space sa itaas. Oh. O baka master bathroom ito. Di ako sure kasi wala na ang mga kama. Pero naiwan pa rin ang kama dito. Meron din kayong makikita tulad ng sa mga kastilyo, may mga kwarto na may maliliit na kama para magpahinga tuwing tanghali. Para maliit na siesta kung tawagin at doon sila humihiga sa mga maliliit na kama. Yung malalaking kama naman ay para sa gabi. Ano naman ito? Mabigat ito. Grabe, ang bigat nito. Parang orasan ito. Oo, pero naputol na ang mga paa nito. Heto ang mga paa. May maganda tayong sofa sa gitna ng kwarto. Lahat ng mga sapatos. Sapatos ng mga taong narito pa rin. Kahanga-hangang fireplace na may kahoy na detalye. Isa na namang accounting cabinet. Isang malaking vault. May kombinasyon mula A hanggang Z. Pero binuksan ko lang ito. Tingnan mo ito. Mukha itong panglinis ng pera o parang ganon. Hindi, nagbibiro lang ako. May mga librong nilagay lang dito sa kung anong kakaibang dahilan. Ilang bill? Tingnan mo ang mekanismo pare. May konting gold plating dito. Sa tingin ko, nasa loob nito ang pera. Baka na, nasa loob din, kaya parang vault sa loob ng vault. Kahit nabuksan mo na ito, mabibigo ka pa rin dahil wala kang nakuha pera. May maliit na makinang panahi dito, medyo cute ito. Pwede mo rin itong paandarin gamit ang kamay. Singer ba ito? Wala ako nakikitang emblem dyan. Hindi ko alam. At kahit sa maliit na kwartong ito, meron silang fireplace. Sa tingin ko may isa pang kwarto doon sa baba. Kakakita ko lang. Oo, may isa pa dito. Ah! Ay, grabe! Ito ang banyo, Jordi. Maganda ang maliit na banyo. May bathtub tayo na may ilalim na daanan. Karaniwan ito sa mga bahay sa Pransya, mga minor sa Pransya at mga chateau sa Pransya. Mayroon pang fireplace dito sa banyo.
Siyempre, gusto mo maging maganda at komportable ang lugar habang nagre-relax sa bathtub. Kasama ang lokal na gawang wine. Ito ang mekanismo ng pagsara ng lababo. Wow! Sige, may isa pa tayong pwedeng tingnan. Iyan ang itaas, malamang doon natutulog ang mga katulong. Tara, puntahan natin na yun din. Oo, papunta na kami sa pinakataas na palapag na yon. At ang agad mong mapapansin, Jordy, magarbo ang kastilyo, pero mas masikip ang mga palapag sa itaas. Masyadong masikip, mababa ang kisame, at oo, para talaga ito sa mga katulong. Kaya dito natutulog ang mga taong nagtratrabaho para sa may-ari ng kastilyo. Nandito ang mga kwarto nila. Parang dito rin nila nilagay ang gamit ng kabayo. Ang lababo at nandoon ang kama. Dun sana ang kama. Wow! May isa pa ulit na kwarto doon na pwede nilang tulugan. At heto pa ang isa. Pero itong isa, may kama pa rin dito. At agad nating makikita ang kama at may kukumpara natin sa ibang mga kama na nakita natin kung gaano kamura ito. Oo. Hindi ito kasing gara ng iba. Isang simpleng maliit na kama na bakal. Walang kahoy na kama o anumang katulad niyon para sa mga katulong. Para saan ang pintong ito? Ah, may aparador pala. Grabe. May isa pang kwarto dito sa itaas. May balangkas din ng kama dito sa loob. Kaya dati rin itong ginawang kwarto. Oo, yun lang. Pwede pa ba namin ipakita ang isang bagay? Ano? Meron konting, Ang attic. hindi, ang mga kasangkapan. Ang mga gamit sa pasilyo, nilaktawan ko muna. Naisip kong gawin na lang sila sa huli ng video. Talagang malaki ito. Oo, ang ganda ng lugar na to, di ba? Malaki talaga, ganyan talaga ang mga French na kastilyo. Pwede kang maglakad-lakad ng matagal. Oo, ito ang ibig mong sabihin, di ba, Jordy? Ooh. Ang pasilyo. Tulad ng nakikita mo, wow, isa na namang magandang orasan sa dingding. At itong cabinet, wow. May maliit pang label sa taas. Nabili ito sa auction sa Paris. Pero sa kasamaang palad, para sa magandang cabinet na ito, pinamugaran na ito ng mga anay. Nasisira na ito. Tulad na nakikita mo. Wow. Oh, may isa pang kwarto dito na hindi pa natin napupuntahan. Mukhang isa pa itong kwarto, pero hindi para sa katulong. Mas magara ito. Mas mataas ang antas nito. Oo, mapapansin mo agad ang pagkakaiba sa pamumuhay ng mga tao sa kastilyo at kung paano nila tratuhin ang mga manggagawa nila. Siyempre, wallpaper. May fireplace dito. Hindi naman mukhang ganoon kabongga ang kama. At may ilang mga baul sa gitna. Tingnan natin kung may mga lumang papeles din dito sa mga ito. Yung tunog na yon. O itong mga ito ay puno ng iba't ibang klase ng wallpaper. Wow! Gusto ko talaga ang mga tunog ng lumang bagay sa mga kastilyo at bahay.
At para sa huling bahagi, ang attic kung saan nakaimbak ang lahat ng gamit na may alaala na at hindi na ginagamit sa bahay. Mag-ingat ka sa paglalakad mo. Muntik madapa si Jordy sa isang bagay. Tingnan mo muna ang mga lumang kalan sa gilid. Gustong gusto ko talaga ito. Tingnan mo itong maliliit na pinto, Jody. Ito. Wow. O, dati talagang nababalutan ito ng salamin. Oo, pero sa tingin ko, basag na lahat ng salamin. Pero ito, salamin pa rin. Oo, salamin pa rin yan. Meron pa tayong isa dito. Palagay ko, pinalitan na nila ang lahat ng iyon ng plastic. Maaring naging dekorasyon na lang ang mga kalan kalaunan. Wow! Sa itaas, may malaking tumpok ng mga lumang gamit na di na ginagamit. Tingnan mo lang ang ilang mga bagay. Mukhang gamit itong pangpigas sa kusina. Pinisang patatas. Pinisang patatas, oo. Pinisang patatas. Ang gray ay ginagamit naming salita sa Netherlands. Oh, puno ng mga lumang diaryo. 19 na daan at 13. Tingnan natin ito. Itong diaryo mula noong 19 na daan at 13. Wow! Hayaan mong buksan ko ito. Ay, hindi pala ito diaryo. Pasensya na, mukhang magazine tungkol sa musika ito. Wow! Nandito ang tungkol sa mahihirap at mayayaman. Makikita mo ang mayaman at mahirap. Sa kasama ang palad, hindi ko ito mabasa. Nag-aaral ako ng Pranses. Itong krus na ito. Sobrang alog ng saig na to, Jordy. Sasabihin ko rin yan. Oo. Isang lumang bisikleta na wala ng gulong. Wow! Sandali, tingnan pa natin ulit isang huling sulyap doon. Isama na rin siguro ang mga fireplace doon. Ang gaganda talaga nila. Wow! Mas maganda pa ito. Ang tile na ito ay ginamit sa fireplace. Pero lahat ng ito ay napalitan na rin ng plastic. Wow! Astig itong fireplace. Dito mo siya lalagyan, dito banda. Tapos, tingnan natin. Lumang stroller. Totoo yan. Tingnan mo, may leather na upholstery sa loob ng stroller. Halika, tingnan mo. Leather na upholstery sa loob ng stroller. Ang sosyal ng stroller na to. Gumagalaw ito, kaya pwede mong iugoy ang baby habang nilalakad sa kalsada ng Paris. Wow! Kaya palagi kong sinasabi na sa mga attic nakatago ang alaala. Isang lumang spinning wheel. Nag-aalangan pa ako. Literal, may imagine mo ba? Nagdadalawang isip pa akong i-video ang kastilyong ito. At sobrang saya ko na ginawa ko. Pumasok kami at nakita naming inilalabas ng mga may-ari ang mga gamit. Pero nakita ko yung mga maliliit na artifact na naiwan at pumasok kami ng mas malalim pa. At sobrang saya ko na video ko at naipakita ko lahat sa inyo. Sana nagustuhan ninyo rin at kung oo, bumaba lang kayo dyan, mag-iwan ng komento, i-like ang video at mag-subscribe sa channel kung bago ka pa lang. At kung gusto ninyong suportahan kami at matulungan kaming magpatuloy sa mga adventure na ito, dahil kami ay mga estudyante lang at mahal talaga para sa amin, pumunta lang sa description sa ibaba at doon ninyo kami pwedeng suportahan sa Patreon at bigyan kami ng kaunting buwanang kita para makapag-explore pa kami ng mga lugar sa buong mundo. Sa lahat ng yan, gusto ko magpasalamat sa inyo sa panonood ng video ngayong linggo at magkikita tayo ulit sa susunod na linggo para sa isa na namang epic na adventure. Paalam, mahal ko kayo.